Paano palakasin ang iman sa gitna ng malakas makapagpaligaw na social media? Ito po ang ating paksa. Ang social media ay doble kara. Pwedeng mapakinabangan sa kabutihan, lalo na sa larangan ng Islamic research tungo sa pagpapalakas ng iman o pananampalataya, ay maaari ring magamit sa pagkaligaw at kasamaan kapag walang restriction at walang disiplina ang paggamit ng social media. At mas malakas na makahatak ang social media sa pagkaligaw ng iman at kasamaan kaysa sa kabutihan. Ito po ang paksa ng ating lecture sa araw na ito. Ano ba ang mga punto na madalas ay apektado ang iman ng Muslim sa ilalim ng social media? At ano ang mga dapat na gagawin ni Muslim upang ang social media ay mapakinabangan sa ikalalakas ng iman? Ito po ang ating papaksain, insyaallah. Paano ang social media mapakikinabangan sa kabutihan? Gawin nating punto por punto ang paglalahad. Unahin natin ang mga masamang epekto ng walang disiplinang paggamit ng social media. Hindi natin magpaligoy-ligoy pa. Punto numero 1 sa mga epekto ng social media. Sa punto ng mga non-Islamic influence ng social media sa paaralan mismo, na kung saan ang mga estudyanteng kamusliman ay nagagamit nila ang social media hindi para sa ikalalakas ng iman, kundi sa mga katuruang salungat sa mga pangrelihiyong prinsipyo ng Islam. Halimbawa rito ay sa mga okasyon ng Christmas, Valentine's, Junior-Senior Prom, sayawan, kantahan, at iba pang mga aktibidades sa school na tahasang salungat sa Islam, ay hindi napagbabawalan ang mga estudyanteng Muslim, kundi nagagatungan pa ng mga udyok ng mga kaklase at kaibigan sa social media. At madalas na nagiging bobo ang estudyanteng inuubos ang oras sa kapapanood ng mga basurang panuurin at napapabayaan ang mga seryosong gawain sa paaralan. At kung mga obligasyon nga sa paaralan ay napapabayaan, ay pag-aaral pa kaya sa Islam ang hindi maaapektuhan? At anong aasahan mo sa isang lipunan na nilamon na ang kabataan ng pagiging adik sa social media? Pagkagising ng bata sa umaga ay cellphone agad ang inatupag. Ni wala man lang bigkas ng dua sa pagkagising. At hindi mautusan ng magulang kung hindi bulyawan. At padabog naman at masama ang loob na susundin ng bata ang magulang. Ito ang isa sa mga masasamang naibubunga ng walang disiplinang paggamit sa social media. Mga kabataang bastos sa mga magulang. Pangalawang punto sa mga epekto ng social media. Sa trabaho, kung saan ang social media ay nakakasangkapan sa mga gawaing nakapokus sa trabaho at hanapbuhay, ay napapabayaan ang mga pangrelihiyong obligasyon ni Muslim dahil sa impluensya mismo sa social media ng mga katrabaho. Halimbawa,
ay hindi nagagampanan ni Muslim ang pinakamabigat na obligasyon sa sala o ritual prayers sa workplace, sanhi ng kababawan ng kaalaman sa Islam na bunga ng kawalang oras mag-igib ng seryosong kaalamang Islam dahil puro trabaho ang inaatupag na siyang impluensya sa ignoranting kamalayan ni Muslim bilang bunga ng mga maling impormasyon mula sa social media. At sanhi ng pagiging adik sa social media ay nagiging purul ang creative powers ng mga manggagawa, lalo na kung ang tinututukan ay ang mga bawal na panuurin. At talagang puno ang social media ng mga eksenang bawal sa mata at haram sa pandinig. Mga bagay na tiyak na mag-aakay kay Muslim sa matinding puot ng Allah at siguradong kapahamakan sa buhay. Pangatlong punto sa mga epekto ng social media. Ang impluensya ng social media sa kamusliman sa larangan ng maling pagpili ng mga kaibigan. Madali lamang makapag-develop ng mga kaibigan sa social media. Kasama na ang mga kaibigang bad influence. At sa pagkakaibiganan sa social media, bagamat mayroon din namang mabubuting influence, ay hindi rin maiwasan ang masasamang influence, lalo na sa murang kamalayan ng kabataan na madali lang mabuyo sa masasamang gawain. Mga pagkakaibiganan o kabarkadahan na nauuwi sa masasamang bisyo kasama ng droga. Napakadali lamang kasi ang komunikasyon sa social media na kapag walang ingat at disiplina ng Islam ay madali rin mahulog sa madilim na karanasan ng barkadahan. Mga ilang daang libo na ba kaya sa iba't ibang panig ng mundo ang kabataang napariwara sa buhay dahil sa maling paggamit sa social media? Di na mabilang pa. At nadaragdagan palalo araw-araw. Pangapat na punto sa mga epekto ng social media. Sa punto ng imoralidad, nagiging madali ang daan sa pangangalunya o adultery o zina ang social media kapag walang Islamic restrictions ang kamusliman. Madali lamang manligaw si lalaki sa kay babae sa social media. Sa pamamagitan ng Messenger, WhatsApp, Viber, text messages at iba pang platform ay walang hadlang na naipapaabot ni lalaki kay sister ang kanyang damdamin. Kaya't madali lang ma-develop ang boyfriend-girlfriend relations ng mga dalagat binata nang walang kamalay-malay ang mga magulang. Sa social media ay mayroon pang mga humahantong sa pagli-live-in ng mga Muslim, pagsasamang walang kasalan o zina o pangangalunya. At dahil dito, ay nadaragdagan ng bilang ng mga bastardo o mga anak sa walang kasal. Idagdag mo pa na napakadali na ngayon ang libreng manood ng iba't ibang pelikula kasama na ang mga porno materials na tiyak na ikinasisira ng matinong kamalayan ng kamusliman, lalong-lalo na ang mapupusok na kabataan. At nasisira ang sanay magandang kinabukasan ng kabataan. Imbes na pag-aaral ang aatupagin para sa magandang bukas ay sa pilitang paghahanap buhay ang makakaharap upang itawid gutom ang biglaang pagkakaroon ng pamilyang udyok ng social media. Panglimang punto, sa mga epekto ng social media,
Marami na rin ang mga broken homes o mga basag na tahanan o hiwalayan ng mga mag-aasawa na sanhi ng social media. Nagkakaroon ng silusan o hinalaan sa isa't isa ang mag-asawa na unti-unting pumunit sa dating matiwasay na pagsasama ng mag-asawa hanggang sa kaluluduluhan ay humantong sa masaklap na hiwalayan o di kaya'y sa madugo na trahedya. Marami na rin po ang sa ganitong ending nagtapos ang dati-rati matiwasay na pagsasamang nilason at dinurog ng maling gamit sa social media. Panganim na punto sa mga epekto ng social media. Nandito pa lang tayo sa mga epekto. Mamaya darating tayo sa papaano ang pangontra para palakasin ang iman. Dito tayo sa pang-anim na punto. Dahil sa walang disiplina sa paggamit ng social media, ay nauubos ang buong maghapon ng isang misis sa chismis sa messenger at si Mr. na may nilulustay ang araw-araw sa libreng kapapanood ng YouTube. Napapabayaan ng misis ang mga obligasyon sa bahay at pagdating ni Mr. na galing sa trabaho ay siya pa ang maghuhugas ng gabundok na plato sa lababo, siya pa ang maglalaba, mamamalengke at magluluto habang si Mrs. ay mainit ang ulo sa kaaway sa Facebook. Subhanallah. Ano na ba itong nangyayari sa sambayan ng kamusliman? Hindi na nga nag-uusap ang mga miyembro ng pamilya na lahat busy sa social media ay madalas pang mangyari na kung magsipag-usap man ay hindi nawawala ang bulyawan sa isa't isa. Allahu Akbar. Punto numero 7 sa mga epekto ng social media. At sa dahilan na nalalayo na ang pamilya sa landas ng Islam ay lalo pa ang kabataan. Kung mga tinatamad sa school ay lalo nang kinatatamaran ang pag-iigib ng kaalamang Islam. Pati na ibang teacher ay pumurol na rin sa pagtuturo. Inuubos na rin ang oras sa social media. Wala nang quality ang pagtuturo. Nagiging bobo na ang ibang mga teacher. Ay ganun din ang maraming estudyante. Puro na lamang entertainment ang hanap. Wala na silang tiyaga manood ng kahit 30 minutes man lang na Islamic lectures. Ang iigsi na lang ng kanilang mga attention span. Parang mga bata sa kindergarten. Madali lang sila mawalan ng gana sa pinanonood na Islam. Pinagsasawaan na ang mga mahalagang kapupulutang aral na mga Islamic videos and audios. Tumatanda na lang si Muslim na mayaman sa kaalamang chismis ay pobre naman sa matinong kamalayang Islam. Dahil dito ay ano ang aasahan mo sa isang lipunan na sagana nga sa entertainment ay kapos naman sa pamumuhay na Islam? Saan nga ba hahantong ang ganitong buhay? Di ba sa pamumuhay na masunurin sa pagnanasa sa mga mundo? At hindi na magiging mahalaga pa ang kabilang buhay? Allahu Akbar. Punto numero 8 sa mga epekto ng social media. Lumalakas na ang kamalayang jahiliyah. Dahil sa ang tutok ng bawat isa ay puro entertainment, ay hindi na nagiging malinaw pa sa kamalayang Muslim ano ang halal at ano ang haram. Hindi na makilala pa ano ang ikapupuot at ano ang ikalulugod ng Allah. Ang pamumuhay ay nagiging sunod-sunuran na lamang sa tibok ng puso sa kung anong nakakaaliw. Kaya't ang tanong ay ano na lang kaya ang gagawin ni Muslim sa gitna ng makapangyarihang social media na bagamat pwedeng mapakinabangan sa kabutihan ay mas madalas na gamitin sa pagkaligaw ng landas ni Muslim.
Bago natin ilahad ang mga punto na dapat lang gagawin upang mapanatiling malakas ang iman ni Muslim sa gitna ng powerful social media, ay isa munang paalala. Huwag natin kalilimutan itong isang mahalagang Islamic reality na iman ang pinakamahalagang elemento sa buhay ng bawat Muslim. Iman or pananampalataya ang pundasyon ng tunay na tagumpay sa mundong ito at kaligtasan ng kaluluwa sa kabilang buhay. Sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, Ba'da, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Chapter 22, verse 56, Quranul Karim. Kaya, yaong mga nananampalataya at gumawa ng mga gawaing matuwid ay nasa mga hardin ng kaligayahan, ibig sabihin paraiso. Walang kaligtasan kung walang iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso maliban na kayo ay nananampalataya. Authentic po na hadith, Sahih Muslim at saka hadith Ahmad. Itinuturo ng Quranul Karim na tungkulin para sa Allah na kanyang iligtas ang mga mananampalataya. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Chapter 10 verse 103 Quranul Karim. Pagkaraan aming iniligtas ang aming mga sugo at yaong mga nananampalataya. Ganyan ang tungkuling nakaatang sa amin na aming iligtas ang mga nananampalataya. Ganyan po katindi ang pagkakaroon ng iman. Ginawang tungkulin ng Allah ang iligtas ang mananampalataya. Kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Ganyan ang tungkuling nakaatang sa amin na aming iligtas ang mga nananampalataya. Kung wala ang iman, kung wala ang pananampalataya, ay walang saysay at tiyak na miserable ang buhay. Yan ang tunay na katotohanan. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Chapter 2, verse 39, Quranul Karim. Subalit, yaong mga hindi nananampalataya at nagtakwil sa aming mga ayat, sila yaong mga maninirahan sa apoy. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Ano ba ang kasalukuyang status ng iman ng maraming kamusliman sa kasalukuyang mapaghari na impluensya ng social media? Daanan muna natin ito bago natin talakayin yung ano ang gagawin para lumakas ang iman sa gitna ng social media. Okay, number 1. May mga Muslim na Muslim lamang sa formalidad pero hindi totoong Muslim sa realidad. May mga Muslim na isinasagawa ang 5 beses na pagsasala sa araw-araw ay bilang ritual lamang o pakikisama at hindi talaga totoong pagsamba para sa ikalulugod ng Allah. Ang iba ay nagbibigay ng zakat para magpakitang tao at hindi talaga totoong ang hangad ay para linisin ang kayamanan. At ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang iba ay Muslim lamang kapag araw ng Biyernes. Allahu Akbar. Ang mga ito, ang dati ng makulimlim na status ng iman ng kamusliman, na ngayon ay lalo pang lumala bilang naibunga ng walang disiplinang paggamit ng social media. Ngayon, ang tanong,
Ay ano kaya ang kailangang gawin ni Muslim sa gitna ng powerful social media upang mapanatili niyang malakas ang kanyang iman? Sige po, at isa-isahin natin. Sana ay matutunan nating isagawa ang mga ito para maawat na po si Muslim sa mga masamang epekto ng social media. Ang anim na estratehiya upang mapalakas ang iman sa gitna ng powerful social media ay ang mga sumusunod. Strategy number 1. Unang estratehiya, pangontra natin sa social media para mapalakas ang iman. Strategy number 1. Ang kamusliman ay matutunan na nilang ilapit ang kanilang mga sarili sa Quranul Karim para agawin ang walang disiplinang oras sa social media. Kailangan na maintindihan talaga ni Muslim ang katotohanan na ang kanyang tagumpay at kabutihan ay matatagpuan sa Quranul Karim. Nasa banal na Quran ang source upang palakasin niya ang kanyang sarili sa kanyang relihiyon, sa kanyang iman, at sa ikagagaling ng kanyang karamdamang pang-espiritual. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Chapter 17, verse 82, Quranul Karim. At aming ibinaba o aming ipinahayag mula sa Quran ang lunas, meaning gamot, at habag para sa mga nananampalataya, at ito ay hindi nakararagdag sa mga mapaggawa ng di makatarungan maliban sa kawalan. Ano nga ba ang nagagamot ng Quran? Ang talunan o ang nawawalan na ng pag-asa sa buhay, ang wala nang ilalakas pa ang nanghihina na kalooban, at ang mga gustong mapalakas na ang sarili sa landas ng pagsunod sa Islam. Ganyan ang nagagawa ng sarili na ilalapit sa banal na Quran na aagawin ang oras sa gitna ng mapanukso na social media. Gawin natin ng kaugalian na ang pagbabasa ng Quran araw-araw at gawin natin sa agawin natin sa pag-aaksaya ng oras sa social media ang mahalaga nating sandali sa buhay. Matutunan nating basahin ang Quran sa orihinal na Arabic at pagsumikapan natin na maunawaan natin ang banal na salita ng Allah, at hindi lamang sa mauunawaan natin ito kundi isabuhay rin ang mandato ng Quran. Dito lalakas ang pagsusumikap natin na maagaw natin sa social media ang mga sasayangin lang na mga oras sa maghapon. At kung hanggang basa lang at hindi rin natin isa sa buhay ang banal na salita ng Allah, ay anong kabutihan kaya sa buhay ang maaasahan natin sa mundong ito? Bilang pang-counter sa mga oras na sasayangin lang natin sa mga walang kapararakang gawain sa social media, ay intindihin natin na nakapaloob sa Quran ang mahalagang pagkakaintindi natin sa tamang landas ng buhay. Nasa katuruan ng Quran ang standard na sukatan ng kung anong mabuti sa kung anong masama. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Chapter 2 verse 185 Quranul Karim. Buwan ng Ramadan nang ipinahayag ang Quran. Ito ay nagsisilbing patnubay para sa sangkatauhan at bilang mga malilinaw na katibayan ng patnubay at pamantayan sa pagitan ng wasto at mali. Ang banal na Quran ang siyang batayan para ating maunawaan ang kung anong tama at anong mali.
Sa pamamagitan ng patnubay ng Quran ay nagiging malakas at matatag ang Muslim sa landas ng Islam. Ang palagiang pagbabasa ng Quran ang malakas na pang-counter natin sa panghatak ng social media. Kaya't kailangan lamang na disiplinahin natin ang ating mga sarili, basahin natin, intindihin natin, isakalooban natin at isabuhay natin ang banal na salita ng Panginoong Allah sa Quranul Karim. At pagkatapos ay ituro naman natin sa iba ang banal na salita ng Panginoong Allah upang makamit nawa natin ang dakilang gantimpala ng Panginoong Allah. Strategy number 2. Para palakasin ang iman sa gitna ng social media. Strategy numero 2. Pagsusumikap sa palagiang pagsunod sa Panginoong Allah at paggawa ng maraming mabubuting gawain. Ano ang sinabi ng banal na Quran? يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Chapter 14, verse 27, Quranul Karim. Pananatilihin ng Allah na matatag yaong mga tunay na nananampalataya sa pamamagitan ng matibay na salita sa makamundong buhay at sa kabilang buhay, at hahayaan naman ng Allah na maligaw yaong mga mapaggawa ng kasalanan at sapagkat ginagawa ng Allah ang anumang kanyang loobin. Pinalalakas ng Allah ang mga yaong gumagawa ng mabubuting gawain. At isinasagawa nila ang mga utos ng Allah. Mga utos ng Allah sa Quran, sa kaparaanan ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Chapter 4, verse 66, Quranul Karim. At kung nangyari ngang kanilang ginawa ang anumang iniatas sa kanila, marahil higit sanang nakabuti ito para sa kanila at makapagbibigay karagdagan sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng mabubuti, ay napapatnubayan ka ng Allah sa landas na matuwid at napapatatag ang antas ng iman. Ang mapatnubayan sa buhay na ito ang pinaka-the best na kaloob ng Allah sa isang Muslim. Kung talagang gusto mo na mapangalagaan ang iyong iman, ay agawin mo sa sarili mo ang walang disiplinang paggamit ng social media at gumawa ka ng maraming gawaing kabutihan na ikalulugod sa iyo ng Panginoong Allah. Strategy numero 3. Ang pagnilay-nilayan o ang pag-aralan mo ang naging buhay ng mga sugo ng Allah upang mapalago natin sa ating mga sarili ang mga kautusan ng sang-ayon sa Quran at ng sa Sunnah. Ang pag-aaral sa kung ano ang dala ng mga sugo ay nagpapalakas sa Muslim sa kanyang iman. Wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dhikra wa dhikra lil mu'minin. Chapter 11, verse 120, Quranul Karim. At bawat kasaysayan ay aming isasalaysay sa iyo, O Muhammad, mula sa balita ng mga sugo upang aming patatagin ang iyong kalooban.
At dito, sa sura na ito, ay dumating sa iyo ang katotohanan at ito ay nagsilbing alituntunin at isang paalaala para sa mga nananampalataya. Ang mga sugo ng Allah ay ipinadala sa atin upang ituro sa tao na makilala ang Allah at para palakasin ang ating mga puso sa iman. Sa pamamagitan ng kanilang banal na mensahe ay napapaunlad ang kamalayan ng tao sa pagkilala sa Allah at ang pinakahigit na pag-aaralan natin ay ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig lamang pong sabihin ay marami tayong magagawa upang ang ating mahahalagang sandali sa buhay ay huwag malustay sa social media. Strategy number 4. Ang pagsasagawa ng maraming dua sa Panginoong Allah. Parati nating mas sumamong ipakiusap sa Allah na palakasin ang ating mga sarili sa landas ng Islam kahit pa man din sa gitna ng mapanukso, mapanghatak sa pagkaligaw at makapangyarihang social media. Hilingin natin para parati sa Allah na patnubayan tayo sa buhay at huwag nawa masayang ang ating panahon sa mga gawaing pag-aaksaya ng oras na gaya ng sa social media. Sapagkat ano nga ba ang saysay ng buhay kung mawala ang patnubay? Ano na lang ba ang mangyayari sa buhay mo kung parati mo na lang pagbibigyan ang mga pagnanasa mo sa social media? Tiyak na wawasakin mo ang buhay mo unti-unti nang di mo namamalayan. Dahil intindihin mong mabuti na kapag nawalan ka na ng patnubay sa buhay, sanhi ng pagkaligaw na bunga ng walang disiplinang paggamit sa social media, ay tiyak na miserable ang buhay mo. Pakatandaan mo yan. Kasamang palagi ang ipakiusap mo sa Allah na huwag ka nawa niya hahayaang mapadako sa ligaw na landas at lagi-lagi mong ipakiusap sa Allah na palakasin araw-araw ang antas ng iyong iman o pananampalataya. Strategy number 5. Palagian mong isaisip o ilagay sa iyong kamalayan ang paggunita sa Allah. Huwag ang laging nasa utak mo yung social media. Agawin mo. Palagian mong isaisip o ilagay sa iyong kamalayan ang paggunita sa iyong Panginoon. Ang palagiang pagsasaisip sa Allah ay nagpapalakas sa antas ng iman. Itong palagiang paggunita sa Allah ay pampalusog at bitamina ng puso. Ito rin ang mabisang gamot upang maging payapa ang kaluluwa ng tao. At higit sa lahat, ang pag-aalala sa Allah ay paraan upang ikaw ay palaging may koneksyon sa Panginoong Allah. Kaya't imbes na lustayin mo ang oras sa social media, ay palaguin natin ang ating mga sarili sa paggunita sa Panginoong Allah, sapagkat nasa pag-aalala sa Allah tiyak na matatagpuan ng puso ang kapayapaan. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Chapter 13, verse 28, Quranul Karim. Yaong mga nananampalataya at panatag ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pag-ala-ala sa Allah, walang alinlangan, matatagpuan sa pag-ala-ala sa Allah ang kapanatagan ng mga puso. Ang palagiang paggunita sa Allah ay nagpapalakas sa puso ng tao sa damdaming makadiyos.
Ito po ang mga gawain na kailangan natin upang mapaglabanan natin ang pagiging adik sa di makabuluhang social media. Strategy number 6. Gamitin natin ang social media upang mag-igib ng kaalamang Islam. Dito natin pukusan ang paggamit ng social media. Ang mapaunlad natin ang ating mga sarili sa kaalamang Islam. Dahil sa kaalamang Islam ay napapalago natin sa ating mga sarili ang pagiging mahintatakutin sa Panginoong Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. 35:28 Quranul Karim. Katotohanan, yaon lamang mga may kaalaman mula sa kanyang mga alipin ang mahintatakutin sa Allah. Sa pamamagitan ng kaalamang Islam ay napapalago natin sa ating kamalayan ang takwa o ang pagiging mahintatakutin sa Allah. Sa pamamagitan ng kaalamang Islam ay napapalago natin sa ating mga sarili ang pagsusumikap na gumawa ng maraming kabutihan. At dito natin natututunan at naiintindihan ang maraming uri ng mga gawaing ibada o mga gawaing pagsamba sa Allah, either mga ritual or mga non-ritual acts of worship. Sa pamamagitan ng mga kaalamang Islam, imbis na puro TikTok, ay napapatatag natin ang pundasyon ng iman at napapalakas natin sa ating mga sarili ang pagiging masunurin sa Panginoong Allah. At dahilan sa kaalamang Islam ay napipigilan natin ang ating mga sarili sa mga gawaing masasama, mga bisyo at mga kasalanan na pwedeng udyok ng social media. Ngayon, ang tanong ay ang mga sumusunod. Pinalalago ba talaga natin ang ating mga sarili sa pananaliksik ng kaalamang Islam? O baka naman inuubos natin ang mga oras maghapon araw-araw sa kapapanood ng mga haram na videos? Ang pakikipag-chat ba sa Messenger ay higit na mahalaga pa rin ba sa atin kaysa sa manood ng mga Islamic lectures or makinig ng mga katuruang Islam sa YouTube? Bilang resulta, kung papansinin natin, hindi ba marami ng kamusliman sa ngayon ang madali lang sumuko sa mga pagsubok sa buhay dahil malabnaw na o wala ng lakas at tatag pa ang kanilang mga iman sa harap ng mga kalamidad sa buhay? Buhay Muslim na kinain na ng social media. Hindi mo ba alam na ang kaalamang Islam ay sandata? Isang sistema ng depensa laban sa mga gawaing bisyo, masasama at makasalanan. Pagkatandaan natin sa ating kamalayan ang isang dakilang katotohanan na tayo ay nandirito sa daigdig na ito upang subukan. Nang ibig sabihin ay nilikha tayo ng may purpose ang pagsubok na kinakailangan na pakahusayan natin ng husto ang lahat ng ating makakayanan upang maipasan natin ang pagsubok sa atin dahil tiyak na tayo ay ibabalik din mula sa ating pinanggalingan na walang iba kundi ang Panginoong Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilayna la turja'un. Chapter 23 verse 115 Quranul Karim. Kaya inakala ba ninyo na kayo ay aming nilikha ng walang kabuluhan? Ibig sabihin walang mahalagang layunin? At kayo ay hindi ibabalik muli sa amin? Napakalinaw ang warning. Kailangan mong gawin ang the very best na makakayanan mo upang makamit mo ang habag at pagpapatawad ng Allah upang matagumpay na makapasa ka sa pagsubok sa buhay. Ito po talaga ang tunay na realidad sa buhay. At paano nga ba tayo makakapasa? Ang kauna-unahan po na requirement ay ang pangalagaan ni Muslim ang kanyang iman.
Ngunit ang iman na iyan ay pwedeng malagay sa alanganin kapag hindi natutunan ni Muslim na disiplinahin ang kanyang sarili sa isa sa pinakamapanganib na lason sa iman sa kasalukuyang panahon na walang iba kundi ang maling paggamit ng social media. At dito po nagtapos ang ating lecture. Naway nakapulutan na naman natin ito ng mahalagang aral para magtagumpay tayo sa mundong ito at higit sa lahat makaligtas sa apoy ng impyerno sa kabilang buhay.